Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now 8,726 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. At mag-iingat po tayo lagi, lalo na sa mga panahon ngayon. Dahil nga po umuulan, umaaraw, kahit mag-iingat po tayo lagi, no? Ang pag-usapan po natin today ay yung kay diyan po sa Maynila, no? Kahapon nung isang araw yata 'yon, nag-anunsyo na si Hani Lacuna at si Yul Servo Nieto ay tatakbo bilang magre-re-elect sila, no, bilang mayor at vice mayor respectively, no, diyan sa lungsod ng Maynila, no? At saka sinabi ni Mayora Hani Lacuna na may 17.8 bilyong utang ang dating administrasyon na pinamumunuan ni Yorme Isko Moreno ng Maynila at 20 taon pa bago mabayaran. Naku po, ayan. Alam niyo po ba, vice mayor naman po si Vice Mayor naman po si Hani Lacuna nung nakarang administrasyon. Hindi po ba siya yung parang nagpre-preside, no? Kasi alam ko, inaprubahan po yan ng City Council. Siya po nagpre-preside dyan. So, ibig sabihin, hindi niya po alam yan. Bakit naman po ganun? Aabutin pa ng taong 2044 o 20 taong simula ngayon para mabayaran ng Manila City Government ang 17.8 billion na utang na iniwan ng dating administrasyon. Nako, hindi ka ba parte ng administrasyon, Mayora Hani Lacuna? Di ba, parte ka rin naman nun? Bakit ganun? Ito ang ibinunyag ni Manila Mayor Hani Lacuna. Makarang siya kasama si Vice Mayor Yul Servo ay nag-guest sa buwanang Matchra, balitaan ng Maynila City Hall Reporters Association Matchra na ginanap sa Harbor View Restaurant. Ito rin ang naging kasagutan ng alkalde nang siya ay hilingin ng media na expound ang nasabing utang pati ng estado nito at kung kailan ito inaasahang mabayaran ng lokal na pamahalaan. Pero alam niyo po ba, yung utang na yan, may mga pinuntahan naman, di ba? Yung mga parang condominium na mahihirap, ng mga ospital, yung mga kalsada, no, yung mga parke, no? Gumanda ang Maynila, no? At saka nakapag-attract ng investors, kumbaga, di ba? Nagkaroon ng mga awards. So, parte ka ng administrasyon, no? Vice mayor ka nun. Ikaw ang nagiging presiding officer ng City Council. Bakit hindi mo tinuturing ang sarili mo na kasama ka dun sa administrasyon? Ayon kay Lacuna, simula nang siya ay manungkulan bilang punong ehekutibo ng Maynila noong kalagitnaan ng 2022, ang city government ay nakapagbayad na ng halagang 2.5 billion mula sa nasabing utang na 17.8 billion. Ibig sabihin, 15.3 billion na lang, no, ang babayaran, no. Yung laki ng utang ng Maynila, di naman kaya tustusan ng pondong meron lamang kami. Bakit? Yan ang nagiging problema. Bakit hindi pinupuntahan ng mga investors yung lugar na yan? Dahil nga po lagi binabaha, madilim, maraming mga kriminalidad, maraming mga homeless people na nagkalat dyan sa kalsada, madumi, dugyutin, paano pupuntahan? Kaya po nagkukulang, no. Ayan, dagdag pa ng unang mayor na babae, no, ng Maynila, nahirapan kami kasi ang kailangan ng mga tao ay social services. Hindi lang yun. Hindi lang social services. Yes, indeed, kasama yun, social services. Pero, dapat binabalanse mo rin, Doktora Hani Lacuna. Kasi nung umpisa, natatandaan ko, nung nag-umpisa ka ng mayor, sinabi mo, yan ang priority mo, social services. Pero nakalimutan mo na dugyutin na ang Maynila. Kaya hindi pumapasok ang mga investors, no? Nakalimutan mo na yung police protection ng mga mamamayan, no? Tandaan mo hindi mo lang pinoprotektahan ang mga Manileño, kundi ang mga bawat tao, Pilipino, na pumupunta dyan sa Maynila upang bumisita. Local tourism or international tourism. Naapektuhan naman ang kapasidad ng lungsod na tugunan ng mga pangangailangan ng lungsod ng Manileño. Yan ang problema mo. Di ba? Ibig sabihin, hindi ka magaling na leader, Mayora Hani Lacuna. No? There are more important needs that should be addressed immediately and that would benefit a larger portion of the population. Tama, pero
dapat din prina-priority mo yung ibang mga sektor. Kasi kitang-kita no, yari ka ngayon, no, matatalo ka ni Yorme niyan, di ba? Binigyan din nila una ng kanyang administrasyon ay may naka-focus sa mga provision ng social services kung saan mas marami ang direkta makikinabang ng residente, lalo ng senior citizens na nasa 203,000 ang bilang. Ayun yung problema, no? May mga nagsasabi na senior citizens, wala na daw silang gatas, wala na daw silang pera, no? Yung mga persons with disability, o ganun din. Ang mga solo parents sa 50,000 kabuuan bilang. Ay, ang problema, no? Yung solo parents, bakit kailangan pagbigyan ng ano yan? Hindi ko alam, no? Student benefit yan, no? Pwede. Mula grade 12, Universidad de Manila, pumunta sa lungsod ng Maynila, na 20,000 naman ang bilang. Napakadami, di ba? Kaya nga dapat, nagiging creative ka, innovative, paano mo tutustusan ang mga pangangailangan ng iyong mga constituents. At bakit naman po si Yorme? Kasi si Yorme artista no? Pwede siya nagmo-model-model, pwede siya makiusap sa mga kasama niya, no? Talagang ganun po, no? Ang sektor na ito ayon kay Lacuna ay tinatanggap ng monthly financial assistance mula sa city government na maaari sana ng taasan ang halaga kung hindi sana nagbabayad ng obligasyon sa 2 bangko kung saan inutang ng 17.8 billion. Ayun ang problema, no? Kung wala sana tayong obligasyon ng ganyan kalaki, mas marami sana tayong tulong na ibibigay sa mga Manileño. Matataasan natin ang pambili ng gamot ng mga seniors man lang. O tama yun, pero anong gagawin mo? Di ba? Anong gagawin mo? Ganyan lang ba? Di ba? Napakakitid naman ng ating solusyon, no? Kaya dapat, marami ka rin naman advisors. Pero, syempre, naiintindihan ko din naman yun. Naiintindihan din naman namin yun. Dahil nga naman, doktora ka, yan po ang iyong background. At talagang masasabi natin na ikaw ay, yan ang priority mo, no? Social services. No, pero ano bang natin, 'di ba? Baka ganun lang talaga, 'di ba? Pero alam niyo po, ano 'yan no? Sino bang mas magaling na leader? Isko Moreno ba o si Mayora Hani Lacuna? Kasi kung hindi naman po dapat na magdesisyon na kung sino ang iboboto, no? Dahil si Mayora Hani Lacuna, nakita natin ang kadugyutan ng Maynila, no? Yung mga serbisyo publiko pa, sinasabi niya nga social services maganda, di ba? Priority niya, pero yet hindi pa rin perfect or hindi ganun ka-efficient, ka-effective ang kanyang ginagawang programa para sa mga senior citizens, sa mga solo parents, sa mga students, PWDs, wala din. Tapos ito pa, para pinababayaan pa yung mga SK, mga kabataan natin dyan sa Maynila. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.